Hala, 4 days na po ngayon. Magmula nung umiyak si Mima Alicia, 4 days na po ngayon. Hanggang ngayon po, araw-gabi umiiyak. Tingnan mo. Ang sinasabi po niya ay tatalon na raw po siya sa building. So hindi po natin alam kung ito ay tumalo na. At alam niyo po ba ang talagang matinding maliban po doon sa panununtok at binasag ng kanyang boyfriend yung kanyang bunganga. Kasi sabi ng kanyang boyfriend, baka sakali na mapagaling natin yung iyong ngiwi. Ay dito yung dito yung ngiwi niya. Ang ginawa ng boyfriend niya, binuntal dito. Para iniisip ng boyfriend niya na yung mabalance yung ngiwi niya. Ay lalong nangiwi. Oh, ay papaano na yan? Naku po. Kaya tuluyan nang naghiwalay. Kaya nga, apat na araw na po nakakaraan, hanggang ngayon umiiyak pa rin po. Hindi raw dahil doon sa kanyang pagkakabugbog, kundi doon sa nawalan na raw po siya ng putin. Ay! Ayan. Deserve mo yan, girl. Ayan. Kung inyo pong huwag niyo po akong ibabas kasi deserve po ng mga ganitong klaseng tao ang pagtawanan at hindi lang pagtawanan, paggalakakan pa. Dahil, nagbunga na po yung ating pagtutusok ng karayom doon sa ating manika. Ay, ayan. At ayan. Kaya deserve mo talaga yan. Kung inyo pong mapapansin mga kaibigan, kung inyo lang pong madadalaw, itong mga vlog nito, abay matindi po ito. Kung makapagmura ito. Kung makapagmura doon kay Maharlika. Lahat naman lahat na. Lahat yan, si BP Sara, si President Duterte, lahat yan. Si Marcolita. Dahil nung araw na yon ay nanonood lang tayo. So, yung sa akin lang naman ay eksperimento. Sinubukan ko lang tusukin yung bunganga niyan. Ay ngayon, ngayon yung pagtusok ko ng bunganga, parang umipikto dahil binuntal siya ng kanyang asawa, ay ng kanyang boyfriend, ay yung lalong nangiwi. Ay tad-tad ng karayo mo itong bunganga niya, no? Yan, no? Kita nyo? Ay, sabi ko sa inyo tapos sabi ko pa noon, susubukan ko rin ang pakatihin ng tinggil nito. Sabi ko ganyan. Yun nga nangati. Ngayon nabuang at hindi raw niya kayang mabuhay nang walang putin. At yun naman po ay eksperimento ulit yung sa akin. Ito po ang katibayan, no? Yan, ang dami pong karayom yan na tinusok natin sa bilat niyan. Kaya yan. Ngayon, nababaliw siya ngayon sa Oten. Okay. So, tapos na po tayo dyan at nagpakamatay po ba? Ayun, tika, baka naman sabihin nyo na gumagawa ako ng istorya na yung tatalon siya sa building. Ito po, continuation po ito. Hanggang sa, ito na,
Ayoko nang umuwi dun sa amin kasi natatakot ako na baka lahat ng lalaki na nandun sa Samar, ganun din. Kaya nandito ako sa Manila. Isa. Hindi nga ako pwedeng mag-isa. Kasi kapag hindi ko naiinom yung gamot ko, parang ang bilis na lang sa akin. Gusto ko na nang tumalon dyan. Ayan, tatalon na mo siya, tatalon. Tawagan ko din si Goy. Tatalon na. Huwag niya ako. Huwag kong gawin yung mga bagay. Kasi nga, kaya po may gamot ito dahil may ko na po ito. Sa totoo lang, may saltik na po ito. Dahil sa mga pagmumura kay Maharlika, pagmumura sa INC, sa Iglesia ni Cristo, sa KOJC, na sasabihin kulto, ay napagtripan ko rin po yan dati, na pagtutusukin ang ulo niyan. Ayun o, nandito po, yun o. Puro ulo po ang tama niyan. Kaya po may saltik ngayon, kaya sinasabi niya, di ba? Hindi siya nakakainom ng gamot, gusto niyang tumalo na. Dahil hindi raw siya pwedeng mabuhay na wala yung kanyang boyfriend na kwan. Kasi yun lang daw ang pwedeng magpasaya sa kanya. Kasi totoo yan. Unang-una, ay hindi po talaga. Maging itong si kwan, si Risa, at saka si Lisa, saka si Dilima. Oh, aba, kwan na po ang mga tinggil niyan. Talagang kaya kinukulikot yan pag hindi na pasukan ng kwan yan, ng butilya yan. Nagpapakamatay yung mga yan. Sa kakatihan. Nangangati po yan. Oo, kikita nyo naman ito. Nandito yung, ito yung isa, yung Risa. Yan ito naman yung kay Lisa. Ito kay Delilah. Ayan. At saka ito yung kay, sino pa ito? Yung puta-puta na sumitad yan sa kwan. Sino yan? Sumitas yan sa Dolomite. Puro makakati na po ang bilat niyan. Naniwala kayo sa akin. Kaya, ayaw nyo sa akin, baka sakali lang, naglalaro-laro lang ako rito. Pagka dinasalan ko yan kanyan, simpak, simba kumyar, kasama tusok. Itlos pariticus is lucissimo, lusum lucium amen. Tapos, sabay tusok dito sa ulo. Mababaliw ka. Kaya ito si Bangag, wala nang matino yan pag-iisip eh. Pero media ko lang. At marami itong mga tinusok natin, yung iba po dito nagkamatay na. Ito. Yung iba po dyan nagkamatay na. Di ba? At yung iba po dyan ngayon ay naghihingalaw na. Yung iba po dyan ay talagang kagaya ni Kwan ito, akala lang nyo healthy yan si Trilileng. Nako, hindi na po. Unti-unti na pong inuuod ang buto niyan. Wala na, hindi na makakatira yan kay Risa. Saka kay Delilah. Inuuod na. Okay, tama na yan. Maiba tayo. Ito po ay kakaiba. Kakaibang topic po talaga ito. At never ko pong itinapik ito. Never in my vlog na tinapik ko ito. Ngayon lamang po ako magtatapik. Dito po ba kay Kalinga Prab? Ayan. Kalinga Prab Matubang. Ito po nga sa totoo lang po. Dito kay Kalinga Prab, sa bawat upload po niya ng mga videos, lalo na itong mga love team niyan, hindi lang man po sa love team, yung talagang tinutulungan ito. Naghahanap po ako ng pwede kong masita. Pero sabi ko nga po, hindi po ako nagkwan dyan. Hindi ko po sinitayan or hindi ko po blinagyan. Ngayon lamang po, kaya sabi ko po, kakaiba ito. Una po, dahil parang
hindi na rin ako makatiis sa kagaguhan itong kanyang mga beneficiaries. Sabihin ko lang una, yung Erika na Makati ang bilat, yung Erika, alam nyo yan. Kita nyo yan, nagpapakain, nagliligo ng kanyang baboy yan. Saka yung may mga alaga siyang manok at mga pato. Sabing ganyan. Tapos yung bahay nila, hindi masabing bahay yun. Para ang kanyon, yung bahay ng kanyang lolo, may second floor nga. Pero dito, open. Tapos doon sa taas, nilagyan ng parang attic, nakawayan din. Doon natutulog yan si Erika. Tapos pagka-umulan, ay tuloy ligo siya. Dahil hindi naman po talaga bahay yun eh. Kung mas maganda pa nga ang bahay ng uwak or bahay ng maya. Ang bahay ng maya, napakapulido po ang bahay ng maya. Pero yung bahay ni na Erika, sobrang talagang masabi mong hindi tao nakatira. Alam niyo po yan. Hindi ko kailangan i-explain. Okay. Pagkatapos matulungan at lahat ng Kalinga Prab, ni Kalinga Prab, tapos mayroong sponsor na yung si Sir John D. Ano yun? John A. Si Sir John A. Na actually nagbigay po ng 500,000 yan kay Kalinga Prab para sa pabahay ng kay Erika. Kasado na po yun eh. At yan yata yung sana pinakamalaking pabahay ni Kalinga Prab. Yan kay Erika na yan. Kasi isang sponsor lang po nagpabigay ng kalahating milyon. Okay. Ngayon, hindi natin malaman na kadahilanan, mukhang nilibugan yata ito si Sir John A. At sinabi niya kay Erika na kumalas ka na dyan kay Kalinga Prab. Ako na lahat ang mag-sponsor sa ng bahay. At lahat ng kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Tirahin lang kita. So, ibig sabihin, yun ang kondisyon ni Sir John A. Nangyari, pinatayuan ng bahay. At kung pinatayuan ng bahay yan, ibig sabihin natuloy yung pagtira or tinira ni Sir John A. Yun yung binawi yung 500,000 na pangpabahay sana niya kay Kalinga Prab. Isinauli yun ni Kalinga Prab. Okay? Pinapaliwanag ko lang ho baka kasi minsan ang dali natin makalimot eh. Okay. So ibig sabihin, ang Kalinga Prab ang nag-ahon sa pagiging hampas lupa at patay gutom nitong Erika na ito. Pati pamilya niya. Pati yung kapatid niyang Burikat. Yun ang isa sa nag-impluwensya. Yun ang nakikipag-ugnayan doon kay Sir John A. na sponsor na yon. Yung kapatid niya yung ewan ko ng pangalan noon. Yan yung kapatid niya. Yung Burikat na yon na nagpatira din kay Sir John A. Yan. Ngayon, tapos basta-basta na lang tinalikuran si Kalinga Prab. Hindi na nagpakita yung si Erika. Anyway, hanggang sa binalikan ni sa Balasantos Matubang, yung lolo niya. At dahil sa sobrang laki na ng ulo ng Erika na yan, na dyan lumaki sa lolo niya, tinakwil niya yung mga lolo't lula niya. Pinabayaan na. Samantalang yung lolo't lula na ang nagpalaki dyan. At yan si Erika na yan, nagpakatulong dyan sa Maynila. At yan ay tinira-tira din yan ng kanyang amo. Sa madalit salita, patira. Okay. So, nung humiwalay na yan, nung hindi na nagpakita kay Kalinga Prab yan, hinayaan ni Kalinga Prab. Ang sabi niya, huwag na natin pag-usapan yung wala na sa atin. Hindi na. Natagpuan naman nila ngayon itong mag-iina
na yung si Imelda at saka itong Rhea at saka yung si Joy, yung tinaguri ang diwata. Yan na. So ngayon, nung natagpuan nila yan, kita nyo naman sa video, isang ihip lang ng hangin, magigiba na yung kanilang, hindi bahay yun. Kumbaga bahay ng kanyon, bahay ng kambing siguro yan. Hindi bahay yun eh. Bahay ng kambing na doon sila nagtutulugan. Kapag ka nakahiga ka, kitang-kita mo yung buwan at bituin. At pagka umuulan, lahat yan naliligo sila. Yan ang kalagayan nitong mag-iinang Joy, Diwata, at saka yung Rhea na burikat, at saka yung nanay niyang si Imelda. Sinasabi ko, nandyan po yan sa video ni Kalinga Prab. Tingnan ninyo. Di ngayon, ako nag-oobserba lang. Asan ba ngayon si Joy? Si Joy ngayon ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa second year nursing na siya eh. Nursing po yan kinukuha. Dahil dyan sa Kalinga Prab. At pinagpatayo pa ng bahayan. Pansinin ninyo, yung bahay nila, konting umihi lang yung ipis, nagsashower na sila. Tapos ngayon, kinalaban nitong ate ni Joy, Diwata, itong si Kalinga Prab na kung ano-anong sasabihin, ang dami mong roles, kurakot ka naman. Yan ang sabi nung Rhea. Ngayon, tinatanggi niya. Sa politiko daw yun, ay samantalang obvious naman na kay Kalinga Prab, pinatutungkulan yun. Ngayon, ganyan po, yun nakikita natin mga kawalang utang na loob doon sa nag-angat sa kanila. Okay? Napakawalang utang na loob eh. Tingnan mo. Pero mga burikat po itong mga ito. Yung area na yan, burikat po yan. Pakantit din po yan. Kahit sino-sino ang kumakantit dyan sa kanya. Ngayon, siguro kinakapo sa kita. May asawa yan eh. Kinakapo siguro sa kita, kailangan niya magpakantit sa iba. Yan. Sige. Kayo na ang tumingin doon sa uploaded video ni Kalinga Prab kung ano ang buhay ng mga yan. Parang mga uod yan, nakikiwal-kiwal sa sobrang gutom. Hindi na makapasok ng eskwelahan yan dahil walang pira. Yung nanay niya, nagtsatsaga yan na kumuha ng magnakaw ng, hindi naman ninakaw, mamulot ng nahulog na niyog doon sa mga may-ari ng niyog. Para pa pangpalamon dito sa mga anak niyang mga gagang ito. Ngayon, kung ano-anong sasabihin kay Kalinga Prab. Tingnan nyo, yung kay Erika lang balikan, binilhan pa ng bangka lahat yan. Yung lolo niya. Tingnan nyo, pagkawalang utang na loob. Ito naman sina Joy na ito, at saka yung Rhea na yan. Ikaw, Rhea, kung ganyan ang sasabihin nyo, bakit ka nakatira dyan sa bahay na ipinatayo ni Kalinga Prab? Sige, pag-usapan muna natin na sabihin mo na hindi naman kay Kalinga Prab de Pira yan. Diyan kayo nagkakamali. Alam niyo, papaliwanag ko sa iyo, Rhea. Hindi kayo mabibigyan ng sponsor kung hindi kayo na i-vlog ni Kalinga Prab. Ganun lang yun. So kahit na yan ay galing sa sponsor, hindi lahat yan ay galing sa sponsor. Kita yan sa kanyang YouTube channel. Dahil kung inyong papansinin, napakalaki ang subscribe dito. At napakalaki rin po mga views nito. So, ibig sabihin, kung marami ang views nito, malaki din po ang pira nito monthly. Ganun po. Kumakategory na po yan sa mga yung Kalinga Prab. Kategory ni na Rapitol po na yan. Magkano sinasahod ni Rapitol po isang buwan? 5 milyon. So, kaya nga nakakapagpatayo ng bahay yan kahit kulang ang sponsor. O yan.
Pero ganun pa man, napakawalang utang na loob mo rin. Para kayong mga dati, para kayong mga gutom na ipis dati, tapos napakawalan yung kwentang tao. Pangalawa ka na rito kay Erica, ha? Erica at saka itong si pamilya nitong Joy at saka Rhea at saka itong si Imelda. Para kayong mga gutom na ipis. Noong isinalba kayo ni Kalinga Prab. Pupunta na naman tayo dito sa isa. Itong sino ba yung buisit na ngayon ay inasawa na ni Kwan ni Matubang ni Ruel of Malalag. Sino nga yan? Buisit na yan. Mayroon na rin po YouTube channel ngayon eh. Inasawa na po yan ni Ruel of Malalag. Tingnan nyo naman nung Kwan yan. Anong pangalan ng hayop na yan, na babae na yan? Nalimutan ko na eh. Anyway, alam nyo po yan. Kinantit-kantit ni Kanya, ni Ruel of Malalag. Di ngayon, kung inyo pong balikan yung buhay nitong mga animal na itong mga walang utang na loob na ito kay Kalinga Prab, parang sabi ko nga sa inyo, daig pa ng mga ipis, kagutom itong mga ito. Yung asawa pa niya na bulag, ang dami-dami ng sakit. Ilang kwan yun. Yung bahay niya pinagpatayo ni Kalinga Prab. Pagkatapos matayuan, umalis sa Kalingap. Tapos yun, inasawa nitong si Ruel of Malalag. Kung magpinsan po yan sila ni Rab. Matubang, dahil matubang din po yan eh. Si Ruel matubang na yan. Sino ba yung putang ng babae na yan, na burikat na yan? Pakantit din niya. O yan yun. Tingnan nyo. Ang daming mga napakawalang utang na loob ng mga Kwan. Naging beneficiary ni Kwan ni Kalinga Prab. Tingnan nyo. Ang bahay nila hindi nga makabili ng kahit na kapirasong pawid yung tatay niya. Nagko-construction ng tatay niyang bulag. Yung Kwan niya. Pero ngayon nag-iinarte na. Maging yung tiyuhin niyan, yung inasawa ngayon ni Ruel of Malalag na yun. Sino ba yung buisit na yan? Na Makati rin ang bilat niyan. Kaya paano, nung umalis yan, kay Kalinga Prab, pagkatapos magpatayo ng bahay, tinusok ko rin po ng karayom ang bilat niyan ito. Ayan, kulay blue. Ayan, Kaya, napilitan siya na magpakantit kay Ruel of Malalag. Kasi sa buisit ko noon, walang utang na loob. Pinayaman yan. Pinayaman ni Kalinga Prab yan. Sila lahat. Yan mga yan. Yun po ang dahilan kung bakit itinapik ko ngayon itong si Kalinga Prab. Dahil dito sa mga walang utang na loob na mga beneficiaries niya. Alam mo, Kalinga Prab, ito masasuggest ko. Wag na natin Kwan. Huwag mo na sabihin na wala nang kinalaman si Joy dyan. Sa bagay ito, mabait na bata naman itong Joy na ito eh. Kaya lang, hindi naman kaya, imposible namang mangyari na wala siyang alam, walang alam si Joy doon sa mga sinasabi ng itong kanyang ate. So kung ako, iwanan ko na yan. Total, naibigay mo na yung nagawan mo na siya ng paraan na mapag-aral. Second year college na po yan sa nursing student po yan. So hayaan mo na. Lahat ng mga ganyan, mga walang utang na loob, iwanan mo na yan. Rosel pala yan, Rosel, yung nagpakantit kay Ruel of Malalag, yan si Rosel. Mga Kwan po yan. Pansinin niyo yung, panoorin nyo yung kay Kalinga Prab na mga uploaded video yan. Ito mga binabanggit kong mga pangalan na ito. Panoorin nyo. Mga gutom na ipis yan. Ngayon at naka-ahon-ahon, nabigyan ng bahay ni Kalinga Prab, ayun na. Walang mga utang na loob. Ayan po. Kaya ko po itinapik ito, ganito lang po yan. Yan po ang isa kung bakit
hindi ako tumatanggap ng sponsorship. Bagamat napakarami kong mga tinutulungan mga kababayan natin, never in my life na humingi ako or tumanggap ako ng sponsorship. Noong nagpi-Facebook live pa lang ako dati, sinabi ko na po, 2 politiko ang nagpadala sa akin dito ng isang 10 milyon at isang 5 milyon para pantulong ko raw doon sa mga tinutulungan ko. Kasi alam naman nila eh. Itong politikong congressman na ito, alam niya na marami akong mga iniikutan. Kaya 10 milyon niya ang pinadala eh. Anong sabi ko doon sa driver niya? Kasama pa yata yung staff niya eh. Kasama yung staff niya. Ano sabi ko? Sabihin mo kay congressman, isauli na lang yan dahil hindi ako tumatanggap ng kahit na anong sponsor. Hindi ako tumatanggap. Dahil kaya ko ginawa itong pagtutulong sa tao, o sabihin na natin na mapapabilang ako doon sa mga charity vlogger. Kaya hindi ako tumatanggap niyan dahil ito ganito nangyayari. Yung sasabihin nila na galing naman daw sa sponsor yung mga itinutulong ni Kalinga Prab. Kahit pa galing sa sponsor yun eh. 'Di ba? Utang na loob mo pa rin yan kay Kalinga Prab. Pero ganun pa man, sabi ko nga, tama yung naging desisyon ko na hindi ako tumanggap. Kasi unang-una, baka darating din ang araw na kapag ka nagsalita ako, ay sasabihin din yun na galing din sa sponsor kong politiko, yung pera. Yung pinagbibigyan ko ng mga bisikleta, mga motorsiklo, yung pampasahirong jeep at saka yung mga grocery. Hindi lang po basta grocery, kung na yun. At marami po tayong napapagbigyan na ganyan. At ngayon, regular na nating iniikutan. Pero doon po sa pabahay dati, nagsimula na po ako eh. Mayroon na po ako nabigyan ng dalawa bahay. Pero itinigil ko po yun. Dahil mas maraming nangangailangan na tao doon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ay kung magpapabahay ako doon sa iisa lang ang makikinabang, iilan lang makikinabang. Not like kung itong mga pagkain na kailangan nila, bigas na yan, lalo na, di ba't marami tayong matutulungan. So, tinanggal ko po yun, pabahay na yun. So, nakakonsentrate ako dito sa mga iniikutan namin na regular. At yun po yung nabibigyan namin ng kaunting tulong. Pero yun po ang sinasabi ko, pagdating po kasi sa pagkain, never ko pong ibinidyo yan. Never. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nga po, alam niyo pag nakakakita po ako ng mga charity vlogger, magdadala ng ilang pirasong itlog, ilang pirasong sardinas, ilang pirasong noodles. Tapos yun, nakatutok ang video, isa-isang bubulat-latin yan, bibigay. Alam niyo po ba ang nag-iiging feeling ko? Ako ang nasasaktan. Pag nakikita ko yung mga ganong video, dahil ang pumapasok sa utak ko lagi, mahihirap na nga itong mga kababayan nating ito. Lalo nyo pang binabalahura ang buhay. Wala pong pagkakaiba yan sa aso na babahugan nyo na lang. Diba? Kaya yun po ang hindi ko kayang gawin. Bibigyan ko sila ng ilang pirasong noodles at ibibideo ko, i-upload sa channel ko. Yun po ang hindi ko ginawa. Pero, paulit-ulit ko rin po sinabi ito, na yung gustong mag-challenge sa akin, doon sa sinasabi ko, dati, nag-umpisa yan sa 1,000 families. Tapos sabi ko, parami ng parami, naging 3,000. Ngayon po, mahigit na pong 4,000 na pamilya. Isipin nyo, 4,000 na pamilya yan, ha? Ilan ang pamilya niyan? Yung iba pong magpamilya dyan, meron 3 anak, may 4 na anak.
gaano karami yan. Kayo na mag-compute. Pero, never kayo makakakita na i-upload ko dito yung pagbibigay ko sa kanila ng mga pagkain na yan, mga bigas na yan, mga groceries na yan. Never. Pero, uulitin ko lang. Yung gusto mag-challenge sa akin kung totoo itong sinasabi ko, welcome na welcome kayo. Pwede ko kayong dadalhin isa-isa doon sa mga beneficiaries ko. O, yan. Pero, kaya nga po nagpadala ng 10 milyon isang politiko at saka isang 5 milyon eh. Kasi alam niya yung mga tinutulungan ko mga tao. Siguro, ang alam siguro itong congressman nito, kung nagbigay na sila ng ganun sa aking pira, i-endorse ko na sila para wala na silang talo sa pagdating ng eleksyon. Yan ang pagkakamali nila. At hindi ako tumatanggap ng sponsor. Kasi unang-una, bakit naman ako tatanggap ng sponsor ko? Kaya ko nga ginawa yan dahil kaya ko panindigan. O para ano pa? Na tatanggap ako no, sa lalo na sa galing sa politiko ang manggagaling ang pira na i-sponsor nila. Ay alam ko naman galing sa pinagdakawan yan. So para lang tayo mga gago rito. Parang kinonsinti ko yung mga pagiging pagnanakaw nitong mga buisit na mga congressman na ito at mga senador na ito. Kung tinanggap ko yun. Diba? Ganun lang po yun. Kaya, yun ang pagkakaiba namin sa lahat ng mga charity vlogger. Dahil, ako, nagcha-charity ako na walang ang nakakaalam niyan maliban doon sa mga tinutulungan ko at saka doon sa mga iilan na mga politiko na nakakaalam ang katotohanan kung ilan ang bilang ng mga tinutulungan ko. Iyan lang yun. So, ang pagkakaiba namin dyan ay hindi ko naman po biniblame itong mga vlogger na ito. Yung 3 sardinas, isang noodles, isang itlog, bibidyohan, i-upload. Paulit-ulit pa na, pasalamatan mo si ganito, nag-sponsor sa atin ng ganito. Yun. Tingnan nyo, para tuloy mga aso, ginagawa yung mga aso na binabahugan nyo na lang. Which is mali. Mahihirap na nga itong mga taong ito, lalo nyo pang dinadown yung kanilang pagkatao. Pero kung alam lang sana ito ni Kalinga Prab, itong 3 nabanggit ko, yung si Erica, itong Rhea na ito, na ang kapal ng mukha, na dyan din nakatira sa bahay na pinagawa ni Kalinga Prab, saka itong yung si Rosel, na ngayon na kinantit-kantit ni Ruel of Malalag. Dapat yan ang lalo pang pinababa yung pagkatao niyan. Total naman talagang mga yan eh. Mga ipis na talaga yung mga yan. Ngayon, ninyo ha, ipapanood ninyo sa mga ipis na itong sinasabi ko. Hindi na kasi ako nakatiis. Yan, siyempre. Magkakaiba naman kami. Natural yung mga ibang vlogger. Siyempre, mag-vlog sila para magkaroon din sila ng views at para kumita rin sila. Yun ang pagkakaiba namin. Kasi ako nagbablog ako, ni Sintabos, hindi ako nakikinabang dito sa mga videos ko. At isa pa yan sa naghahamon ako dito sa kahit na sinong gusto mag-challenge sa akin, ipapakita ko yung bank book nito. Itong Berana Live Studio TV, ni isang withdraw, ni Sintabos na withdraw, walang dumaloy na pira maliban doon sa puro deposit lang ng deposit ang YouTube dito sa bank account ko. Yun ang mga pagkakamali namin. Ayun ang mga pagkakaiba namin itong mga ibang vlogger. Siyempre itong mga ibang vlogger, dyan ang kinukuha yung pagkain nila. Dyan ang kinukuha yung pampaaral sa mga anak nila. Diyan ang kinukuha yung mga pantulong nila sa mga may emergency na mga kamag-anak nila. O ay malaki pong bagay pagka halimbawa may 3 anak ka na
nag-aaral lalo na sa college, abay, kakapusin ka. At talagang hindi lang kakapusin, talagang mawawalan ka. So, hindi ko naman po nabiblame itong mga ibang vlogger na ito. Kasi yan talagang hanap buhay nila. Pero ang sa akin lang, medyo hinay-hinay lang yung pag-upload ninyo ng mga ilang pirasong tinapay, ilang pirasong noodles, i-upload nyo na sa video nyo. Medyo hinay-hinay lang doon. O baka naman pwede na wag nyo na ipakita. Pero sinasabi nyo na ito magbibigyan ng ganito ganon. Pero wag nyo na ipakita yung mga ganong grocery ninyo. Kasi parang nanliliit po ako eh. Sa totoo lang. Awang-awa ako dun sa mga pinupuntahan ninyo, tinutulungan, kunwari. Pero ang hindi alam nitong mga tinutulungan nyo, kunwari, na pinagkakakitaan ninyo sila. Yun po yan. So, ganun siguro. At kagaya itong Mima Alicia, yan po ang pinagkakakitaan po nito. Pag wala na po siya, hindi na po siya nag-vlog itong Mima Alicia. Maniwala kayo, mas gutom pa sa ipis yan. Kwan po yan. Hampas lupa at patay gutom po yan. Kaya wala po siyang ginawa kundi tumira ng tumira para sa ganun ay mapanood siya ng mga tao. Doon sa mga aalipusta niya sa mga Iglesia ni Cristo, sa KOGC, at kung sino-sino pa, si Rodante Marcolita, yan po yan. Kasi pinagkakakitaan po niya yan. Agaya nito nga si Mike Ilong na ito. Pinagkakakitaan. Kung wala po yan, gutom po ang inaabot ng mga yan. Patay gutom po yan. Ngayon, ito yung paulit-ulit kong challenge ito. I-challenge ninyo ako. Ipakita ko ng buong-buo yung pagkakasunod-sunod. Mula umpisa hanggang ngayon, latest na deposit ng YouTube, wala pong withdraw kayo makikita. At alam niyo po ba, ito po ay nilalaan ko rin sa lahat ng mga subscriber ko dahil ang makikitain po nito, mapupunta lang din po sa lahat ng mga subscriber ko. Yun po ako. Ano pa ba ang nakalimutan ko? Siguro, sinabi ko lang, bago ako magwakas, ikaw, Erika, ikaw nariya ka na atin itong si Joy na ito, at ikaw, Rosel, pare-pareho lang kayong mga walang utang na loob at makakati ang mga tinggil ninyo, yung mga bilat ninyo, kasi nga, kaya ganun kumakati na yung mga bilat ninyo, dahil ito na ito. Simbak kumyar. Lalong mga ngati ang mga bilat ninyo. Kaya wala na kayong peace of mind. Wala na kayong ginawa kundi gitarahin yung mga bilat ninyo. Anyway, mahaba na po tayo at napapasarap na ako dito. At sabi ko nga, wala pong kakwenta-kwenta ito. Pero balang araw, marirealize nyo na totoo pala itong mga sinasabi ko. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.